Pre, O bakit, Chong? di ba alam mo na yung Hello Gassy scandal? Oo naman. Yun yung report namin sa SOCSA eh. Talaga? Tingnan mo to, may bago na may skandal nung kanasasangkutan sila Arroyo. Na naman? Oo, bago to. NBN ZTE broadband deal naman. Sabi nila, marami daw may kinabang dito. May kinabang? Sino? Mga mamamayang Pilipino? O mga ng buhayang politiko? Ito, mas maganda. Panoorin na lang natin to. Nais magkaroon ng proyektong National Broadband Network ang gobyerno. Ang proyektong ito ay makatulong daw sa pagbilis ng proseso ng pagpapasa ng mga informasyon sa bawat ahensya ng gobyerno. Ang proyektong ito ay kailangan po ng sambayan ng Pilipino para lalo mapagbuti ang paglilingkod sa lahat ng sangay ng pamahalaan. Ngunit sa panahon na iyon, ang gobyerno ay lumapit sa ZTE at sa kumpanya ni Joey De Venecia para sa proyektong National Broadband Network na gagawin sa pamamagitan ng BOT o Build, Operate, Transfer na pinangasiwaan ng kumpanya ni De Venecia. Nais ng gobyerno ng isang proyekto kung saan ay wala pang sapat na salapi ang kaban ng bayan upang ito ay pagawa. Kung kaya, kinuha ng gobyerno ng serbisyo ng kumpanya ni De Venecia upang isakatuparan ang proyektong nais ng gobyerno. Sa paraang ito, ang kumpanya ni De Venecia muna ang magbabayad at mamamahala ng samantala at sa kasiguruhan ito ay kukunin din ng gobyerno sa oras na nakalikom na ng pondo para sa proyekto. Ilagay natin sa kwento upang mas maintindihan natin. Nais ni Chris ng bagong sapatos, ngunit wala siya pambili kaya kinausap niya ang kanyang kaibigan na si Boy upang ibili siya ng sapatos na magagamit na siya namang babayaran ni Chris kapag siya ay nagkasalapi na. Nagagawin naman ni Boy sa dahilang alam niya na ito ay kailangan ni Chris. Matutuloy na sana ang proyekto, ngunit may mga taong involved sa proyekto na hindi naging masaya sa presyohan ng BOT. At dahil dito, hindi na natuloy ang proyekto. Ayoko maging dahilan na magkaroon pa ng magkasala sa Diyos at sa bayan, kahit sino man. When Chairman Abalos wanted to protect his $130 million protection. $16 billion. Babayaran natin ito ng mga taxpayers, you and me, our children, and our children's children, for 20 years. Chairman Benjamin Abalos was known to have traveled unofficially on several occasions to China. According to sources, City Corporation paid for the hotel accommodations. It's a big lie. There was no such meeting. Am I that influential to be able to influence practically all these members of the cabinet? It is with a heavy heart that I cannot deny that it was First Gentleman Mike Arroyo at the reconciliatory meeting. Can you now please demonstrate how the First Gentleman uttered those words to you? Back off! I never said back off. That is not even in my vocabulary. Surprised me, and he said that SEC may 200 ka dito. I believe we were in a golf cart. He was driving. I was seated beside him. So, do you categorically deny the statement made by Secretary Neri as to the 200 whatever offer? I cannot recall. In other words, what you're saying here is Secretary Neri is lying under oath. He is, Your Honor. I will
the palace is giving me some additional security. Did you request that? Yeah, because there were some people coming in, doing some surveillance, I think, but I don't know. Sabi niya kung si Joey nasa abroad, kasi alam ko, lagi siya nagbabiyahe, huwag muna siyang bumalik dito. Kasi hinahunting siya dito. Grabe naman yung deal na yan. Para sa kanila lang yan eh. It's a deal for country corruption. A deal for personal needs. A deal for their own success. For short, para sa mga buhaya, politiko, na nakikinabang dyan. Wala namang lugar para sa mamayang Pilipino. Yung proyekto na yan. Naku, buti na lang, bumukol agad yan. Kung hindi, tayo ang magbabayad niyan. Tara na nga, baka online na hinihintay ko eh. Nawalan kasi siya ng internet. Tara. Tara.